Sa simula ng pelikula, isang malakas na hangin ang nagtulak sa isang babae na halos 40 ang edad, ngunit nakaligtas pa rin sa malakas na hangin, isang guwapong bagong kaibigang na nasa edad 20s pataas. Gayunpaman, tulad nito, mahigpit na pinag-ugnay ng Diyos ang kanilang mga linya ng kapalaran, marahil ito ay dahil sila ay nagkita na huli na. Ang lugar kung saan sila nagkabanggaan ay nasa ibaba ng bahay ni Paul nang makita ang sugat sa buhod ni Lin Wen. Nagkusa si Paul na anyayahan siyang pumunta sa kanyang bahay para gamutin ang sugat sa binti. Gayunpaman, gusto lang ni Lin Wen na umuwi ngayon. Ngunit ang nakakapagtaka ay wala siyang ibang magawa kundi sundan si Paul sa itaas nang makarating siya sa bahay ni Paul. Ang nakita niya ay isang librong karagatan. Ang eksena nito ay nagbigay kay Lin Wen ng pakiramdam na si Paul ay isang napakamakabuluhang tao. Matapos gamutin sandali ni Lin Wen ang kanyang mga sugat, agad niyang tinawagan ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling ito, biglang nilagyan ni Paul ng mga ice cube ang nasugatan na tiyan ni Lin Wen at tinitigan si Lin Wen gamit ang kanyang mapanglaw na mga mata. Sa banggaan ng mga mata, tila malinaw ang lahat, ngunit ang pagpigil na dapat ay sinabi ng isang may sapat na gulang kay Lin Wen na hindi siya maaaring magkaroon ng anumang relasyon sa lalaking nasa harapan niya. Matandang anak. Gustong ipinapahiwatig niya kay Paul na siya ay isang tao sa pamilya at umaasa na si Paul ay hindi magkakaroon ng anumang ilusyon tungkol sa kanyang sarili. Pero mukhang hindi naintindihan ni Paul ang ibig niyang sabihin sa pag-away niya sa sinabi niya na parang baliwala lang. Ang sinasabi niya kay Paul, wala akong pakialam sa nakaraan mo at wala akong pakialam kung mayroon kang pamilya. Nang makita ito ni Lin Wen, nagmamadali siyang umalis, ngunit pinilit ni Paul na ibigay ito kay Lin Wen. Ang kabaitan ay mahirap tanggihan, kaya walang pagpipilian si Lin Wen kundi ang pumayag, kaya sinubukan muli ni Paul si Lin Wen. Gumamit siya ng mapang utos na tono para gabayan si Lin Wen na hanapin ang aklat. Hiniling niya kay Lin Wen na lumiko sa kanan, ngunit lumingon si Lin Wen sa kaliwa. Halatang nawala ng kakayahang mag-isip. Matapos mahanap ang libro, agad niyang binasa ang mga tahasang salita sa mga sandaling ito. Psikolohikal na depensa ni Lin Wen. Hindi niya namamalaya na nakahanap ng dahilan at umalis sa bahay. Sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa pangyayari. Naisip ng asawa na dapat niyang ubusin ang lahat ng oras upang mula noong huling beses na humiwalay siya kay Paul, palaging iniisip ni Lin Wen si Paul nang hindi may paliwanag. Sa araw na ito, pinuksan ni Lin Wen ang librong ibinigay sa kanya ni Paul. Biglang nahulog ang isang business card mula sa libro na may nakasulat na contact information ni Paul. Naala niya ang gwapong mukha. Walang kamalay-malay na na-dial ni Lin Wen ang telepono ni Paul. Hindi nagtagal, dumating si Lin Wen sa bahay ni Paul at tinulungan si Lin Wen na tanggalin ang kanyang coat. Ngunit kahit na ang simpleng aksyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lin Wen at nahihirapang huminga. Maya-maya, naakit si Lin Wen sa blind book na nasa mesa at inabot ni Paul ang isang tasa ng mainit na kape sa kamay ni Lin Wen. Hinawakan niya ang kamay niya at marahang hinaplos ang blind book. Magkahawak kamay silang dalawa at binasa ang blind book. Marahil ay gustong burahin ang guilt sa kanyang puso. Binili ni Lin Wen ang kanyang asawa ng kanyang paboritong sweater. Ang mga kabataang lalaki ay palaging may nakamamatay na sakit. Kinabukasan sinunod ni Lin Wen ang kanyang puso at muling pumunta sa bahay ni Paul. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Lin Wen ang kayamanan kasama ang kanyang puso at kaluluwa. Sa ganitong paraan, pinagtaksilan ni Lin Wen ang kanyang asawa at anak na nagmamahal sa kanya ng lubusan ng pag-ibig. Bagamat puno ng panghihinayang ang kanyang puso para sa kanyang asawa at anak, hindi nito piniling lumingon. Palagi silang walang prinsipyong matalik sa mga cafe. Ngunit ang eksena nito ay natuklasan ng mga kasamahan ng kanyang asawa. Sinabi ng isang kasamahan sa asawa ni Lin Wen ang tungkol dito. Ang asawa ay natigilan sa kagubatan na naalala niya na ang kanyang asawa ay palaging tumatanggi sa kanya kamakailan. Nagdesisyon siyang umuwi at subukan ang kanyang asawa. Sa huli, kailangan niyang palihim na hilingin sa kanyang mga kaibigan na subaybayan si Lin Wen. Gayunpaman, hindi alam ni Lin Wen at nagkakaroon pa rin siya ng iba't ibang pagsubok kay Paul. Hindi nagtagal, nakatanggap ang asawa ni Lin Wen ng matatamis na larawan ni Lin Wen at pulsa. Sandaling ito, hindi niya naisip na pagtataksilan siya ng kanyang mapagmahal na asawa. Sa araw na ito, pumasok ang asawa sa apartment na tinutuluyan ni Paul. Kumatok siya sa pinto ni Paul at direktang sinabi kay Paul na siya ang asawa ni Lin Wen na si Edward. Nakapagtataka, hindi nagpanik si Paul matapos na mahuli sa halip. Ikinuwento niya kay Edward kung paano sila nagkakilala at nagka-in love, pati na rin ang ilang mga detalye. Ngunit ang talagang nagpasabog kay Edward ay nang ilagay siya ni Paul sa kama. Crystal ball para sa ulo. Ito ay regalo mula kay Edward kay Lin Wen. Ngunit ibinigay ito ni Lin Wen kay Paul. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Edward. Sa sumunod na segundo, diretso niyang pinulot ang bolang kristal at binasag ang ulo ni Paul. Pagkatapos ay tinapon niya ang katawan ni Paul sa mabahong basurahan. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis sa pintuan. Nandito sila para imbestigahan ang mga pahiwatig tungkol sa pagkawala ni Paul. Napagtanto na may mali, agad na itinapon ni Lin Wen ang librong ibinigay sa kanya ni Paul sa basurahan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay natuklasan na ang bangkay ni Paul. Muling natagpuan ng pulisya si Lin Wen at sinabi kay Lin Wen ang balita ng pagkamatay ni Paul.
Sinamantala ni Edward ang pagkakataon na tingnan si Lin Wen, ngunit pinigilan ni Lin Wen ang kanyang kalungkutan at tahimik na ibinaba ang kanyang ulo. Pagkaalis ng lahat, tuluyang gumuho ang mood ni Lin Wen. Ang balita ng pagkamatay ni Paul ay tumama ng husto kay Lin Wen. Sa araw na ito, pumunta si Lin Wen upang tulungan si Edward na maglaban ng mga damit, ngunit natagpuan ang kanyang sarili. Salamat sa panonood mga kasine. Sana'y nagustuhan niyo ang movie recap natin ngayon sa Unfaithful Affairs. Kung na-enjoy niyo ang kwentuhan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para updated kayo sa susunod kong kapanapanabik na upload. Marami pa tayong thrilling na kwento at analysis na pagsasamahan dito sa DC Cinekwento. Maraming salamat po.